It's a prank! Oh, ang mga bangag, mga kababayan, umatake na naman. Diyos ko. Typical na moves sa mga bangagan. Diyos ko, mga kababayan. Pinasakay tayo lang aalisin, mga kababayan, ay ang tambalusdos nyo. Yun pala, ang nasipa sa pwesto ay si Marcoleta at si Cheese Escudero. Animal. Lagi na itong ginagawa ng mga bangag, mga kababayan, di ba? Sa tuwing may gagawin silang mga kababalaghan, mga kababayan, magpapalabas sila ng ibang balita. At yun, mga kababayan, bubulagain nila tayo. Oh, typical moves ng mga bangag, mga kababayan talaga. Ngayon, sa halip na si Tamba, ang inaasahan nating masisipa ngayong araw na ito, mga kababayan, Escudero at Marcoleta. At kagaya ng PDEA Leaks, mga kababayan, ha, na nung panahon, naggrabe na ang investigasyon sa PDEA Leaks sa pangunguna ni Mig Zubiri. Ngayon, mga kababayan, matindi na. Kasagsagan na sana, climax na, mga kababayan, dahil mayroon nang napangalanan ang investigasyon ng Blue Ribbon ni Senator Marcoleta. Ginurgur naman nila, mga kababayan, ang Senate President kagaya ni Zubiri dati sa PDEA Leaks. At kaakibat, mga kababayan, ng pagurgur ng Senate President, tanggal din si Marcoleta. Pinalitan ni Ping Lacson, mga kababayang animal. Alam naman natin, ha, si Ping Lacson, mga kababayan, mayroon na yung mga pronouncement, ha. Alam natin na patutunguhan yan, eh. Bagoong yan, eh. Di ba nagsabi na siya, mga kababayan, na imbestigahan ng mga kababayan ang dapat imbestigahan, kasama na daw yung Davao City kung kasali doon sa listahan, mga kababayan. Imbestigahan ang Davao City kung kasali doon. Oh. At ngayon, mga kababayan, siya na ang mangunguna dahil papalitan na niya si Senator Marcoleta. Panoorin niyo po, ha. Mga kapamilya at mga kaserbisyo, kinumpirma ng Happy Senate President. DZMM. Tapos may screenshot pa tayo, mga kababayan, from ABS-CBN. Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson Bing Bling Bing will replace Senator Rodante Marcoleta as Blue Ribbon Panel Head, according to Soto. Tito Soto, na si Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang bagong Tempura chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Pinalitan sa pwesto ni Lacson si Senator Rodante Marcoleta. So, paano na yung nasimulan nila? Masasayang lang. Kaya pala nagbida-bida, mga kababayan, no? Si Lacson, na mayroon din siyang sariling expose, na mukhang patungo nga, mga kababayan, ng investigasyon sa Davao City ni Pulong Duterte. Ito pala, mga kababayan, siya ang papalit. Wala nang kahihinatnan yan, mga kababayan. Kagaya ng mga nagdaan niyang, alam natin, track record ni Lacson, eh. Lahat ng kanilang investigasyon, mga kababayan, walang papupuntahan. Yan ang mababasura na. Ngayon sana, kumanta na si Diskaya, mga kababayan. Mayroon nang napangalanan, pati si Tambalustos at si Zaldeco. Siya naman talagang ulo dyan, mga kababayan. Si Marcoleta pa ang natanggal. Di bali yan si Cheese Escudero. Pero si Marcoleta tinanggal din, mga kababayan. What? So, what happens with the change in... according dito, ha, kay Attorney Trixie Cruz Angeles, na parang, hindi na sinabing na prank, pero ang expected natin, mga kababayan, si Tambaluslos. And then, all of the sudden, si Cheese Escudero pala ang talagang purpose. Binudol na naman tayo, mga kababayan. Sino bang nagpakalat kasi niyan? Mayroong nagpakalat niyan, mga kababayan. Nilinlang tayo. Sino ba nauna nagpakalat niyan? Ang alam natin, si Daryl Yap. Nagpakalat niyan na bagong speaker daw. Coincidentally, si Amy din. Sino bang mga source ninyo, ha? Daryl Yap at Amy. Bakit sablay? Yung tuloy, mga kababayan, parang nabudol tayo. Leadership dito sa Senado, mag-change din kung sino yung head ng Blue Ribbon. At kung hindi nila makokontrol o madidisiplina, and it's very unlikely that they'll be able to do that with Senator Marcoleta. Hindi nila makokontrol si Marcoleta, mga kababayan. That is either the end of the Senate Blue Ribbon inquiry into the contractors or curated na yan. Curated na. Ping Lacson na, mga kababayan, eh. The same yung hearing sa pandemic, mga kababayan. Ito sina Ping Lacson at Soto, sina Gordon dati, mga kababayan, nung kasagsagan ng pandemic, nagtatago. Hindi mo mahagilap, mga kababayan, and then nung nabakunahan ng mga animal, lumabas na, napaimbestiga at nagtuturo ng korupsyon, mga kababayan. Walang nangyari dati, no? Ngayon, mga kababayan, uulit na naman. Wala rin mangyayari dyan. Goodbye. Flood control project Mamimili na lang sila ng witnesses. It will be conducted the same way the House Quadcom and FICOMs have been conducting their hearings. Kasi siya ay
against the dismissal of the impeachment and has been in very close communication with the palace. Bagong Pilipinas yan eh. Si Soto, mga kababayan, ang sa Lacson. Di ba? Ang mga animal. At mga anti-Duterte din, mga kababayan. Animal, no? Andun si Virus, mga kababayan, andun na sa majority. Wow! Sama-samang babangag muli na sa kabangagan. Majority, mga kababayan, meaning suportado mo ng administrasyon. Virus! Nasaan sabi mo na Marcos is kawatan. Marcos magnanakaw. Ngayon, sama-sama kang babangag muli dyan. Nauna pa nga sa nabi, mga kababayan, na siya daw ipapalit yung Marcoleta. Ay, naloko na. Eto, mga kababayan, walay na ito. Si Soto, si Lacson ang pamalit. Wala nang kahinatnan yan. Bulok na naman, mga kababayan. Trapo mga trapo ang, binalik ang mga trapo. Ewan nga natin kung paano nanalo ito si Lacson. Yan si Soto. Duda tayo dyan Kung elected ba yan, ewan lang natin. Naaalala nyo ba, umupo siya doon sa unang-unang pagdidinig tungkol doon sa flood control at ulit-ulit niyang sinasabi, I was talking to the president. Oh, see? I was talking to the president. Diba? I was typical na move sa mga touch with the palace yesterday. May mga ganyan. I talked with Chuchu, ganyan. Parating yung sinasabi, parang name drop siya ng name drop ng palasyo ng ganon. So, halata na mga bangag kababayan nasa likod. Why are you sitting there? Nagbabantay ka ba? Yeah. Now, hindi ko talaga, honestly, hindi ko to nakitang, we knew, what we knew is malaki yung revelations ngayon sa inquiry. And we knew na tinatrabaho na si Cheese from the moment sinabit niya si Cheese, mga kababayan, na parang ituturo na tumatanggap daw siya na galing sa mga kontraktor. Iba ang nila, mga kababayan, direction Pas na hindi natin nagtatanggol si Cheese, bahala siya sa buhay niya. Pero kung mayroon may malaking kasalanan dito, mga kababayan, hindi si Cheese Escudero yun, kundi si Zaldico at ang Baluslos at mga tao sa Kongreso, mga kababayan. Si Lubiano daw ay nag-contribute kay Cheese Escudero. Napaisip na ako, bakit? Yung donation ni Lubiano, the only reason they know that was because it was declared, number one. Naka-declare sa SOSE niya, sa Statement of contributions and expenses. Kung ganun pala, mga kababayan, bawal ng tumanggap ng any donation at all. Bakit pa kasi magdo-donate kasi, mga kababayan, papayagan? Sigurado tayo, hindi lang si Cheese Escudero gumawa ng ganyan. Marami sila, mga kababayan. At sa tingin natin, unethical na tumanggap ng ganyang mga klaseng donasyon. Pero lahat sila tumatanggap ng mga donasyon, mga kababayan, sa tulong sa kanilang kampanya. Not only that, it was very clear in the SOSE na this was donated by Lubiano in his personal capacity and not as a corporation. The COMELEC is aware of this, pero walang sinabi ang COMELEC and accepted the SOSE, and now he is free and clear. Bakit? Tinanggap So, why bring it up now? The only reason is because Cheese has now become rather inconvenient for the administration. Natatamaan ng Tambaluslos Sabi ni Bebby, anong nangyari sa Duterte Black? This one, I will answer. We didn't see this coming. Blinded daw ang Duterte Black, mga kababayan. Nobody saw this coming except the people who are plotting about it. And in fact, ang palabas pa sila ng rumor that it was Martin Romualdez's head on the chopping block. Oo nga, no? Ito nang sabi natin, mga kababayan, na parang prank. Naglabas Sumakay ang napakaraming sumakay, mga kababayan. Pa sila na it was Albi Benitez na napupusuan and it was the first lady na gumagalaw about it. But apparently, based dun sa insiders natin na sinasabi ngayon, is that it was always about Cheese. Si Cheese daw talaga ang tinatatanggal because of the... So, maniniwala pa tayo dito kay Bangag, mga kababayan? Tingnan nyo. Naniniwala kayo dyan sa fight ng corruption dyan? Malapit na tayong corner na ang mga kalaban, mga kababayan, and then biglang na-stop. Pinatay ang pusa na itago na natin sa pangalang Marcoleta. Tinanggal. Pinalitan ng daga din. Lacson, mga kababayan, na siya sanang
huli sa mga daga. Senate Blue Ribbon Committee hearings. Apir! Pansin nyo, kukonti ang nanonood nung sa House hearings. Kukonti yung Kay Marcoleta talaga, grabe. Even at the time na ano kaya masasabi ni Senator Marcoleta, na i-invite si Mayor Benji Magalong sa House. Pati si Magalong, mga kababayan, parang dismayado tayo dahil ayaw mong pumunta kay Senator Marcoleta na hearing? Why? Wala pa rin masyadong nanonood until yun na nga, narinig na natin na someday pa bago siya ma-invite. What's your point, Para Magalong? magbigay saksi doon sa sa Quadcom. Soto in, Escudero out. Ang Marcoleta out. Hindi pa nasali sa news, mga kababayan, dahil bago pa lang tong Ang nakakapagtaka, mga kababayan, bakit hindi ni-live yung coverage ng Senado? Suspended lang, mga kababayan, tapos wala nang televised. Hindi natin nakita ang botohan, mga kababayan, kung paano nila inaalis ni Marcoleta. How? President, muli si Senador Tito Soto. 15 senador ang bumoto para sa kanyang liderato. Nasa Senado ngayon ang ating kasamang si Willard Cheng. Willard, napakaraming nangyari ngayong araw na ito. Lalo Napakarami. Na dyan sa Senado. Tapos ang huli, ang mga bangag pa rin ang nagwagi. Ano? Ay, naku, prank. Tama ka dyan, Corina. Isa nga sa Tama ka dyan, Coring. Istorya ngayon ang coup sa Senado na nangyari sa kasagsagan ng investigasyon sa flood control scandal. Parehas siyang tinutukan ng ating reporter na si Hannah T. Hannah, ano na ang latest? Anong latest? Willard, sa 15 boto, opisyal nang bumalik si Senator Tito Soto sa pagka-Senate President ngayong Ay, araw. nako. Mismong si Senator Sana nga, si Marcoleta ang naging mga kababayan, Senate President. O di ba kay si Bongo? Number 1 senator, mga kababayan. Highest na nakuhang boto in history. Cheese Escudero ang nag-administer ng kanyang oath. Ayan na, I serve at the pleasure. Asar tayo dan kay Cheese, mga kababayan, pero lately, mukhang pumapanig na kasi sa mga Duterte. Unang-una yung impeachment ni VP Sara. Di ba? Tingnan nyo, favorable siya, mga kababayan. And then ngayon, hinayaan niya, mga kababayan, na ang pasabog na to ni Marcoleta. Kagaya nung nangyari kay Zubiri, mga kababayan, ng PDEA Leaks. Ngayon, siya naman ang nasipa. Mr. President of the majority, and understand and respect the decision of the majority of my colleagues. I hold no grudges. I hold no ill feelings. I congratulate Senator Vicente Pero deep inside, iyak. Tito Soto III on his election as Senate President, and I wish you well, Mr. Senate President. Ano na naman to, one ball, mga kababayan, Alam niyo na, ha? Nakita niyo yung panunumpa ni Soto kanina, mga kababayan. Kinalibutan tayo. I solemnly swear to serve and protect the Constitution. Tapos, yung desisyon ng Korte Suprema, mga kababayan, na unconstitutional. Ang impeachment case laban kay VP Sara, gustong sawayin ni Soto. Tuloy ang impeachment natin dito sa Senado. Ay, nakong animal. Pwede dang sawayin, mga kababayan, ang Korte Suprema. Solemnly swear. Salita lang yung Soto. One ball. Corruption is now perceived by our people to be in the whole of government. But with the political will of those in position Ay, shut and up, one together ball, with the vigilance and Ano pang clamor, kredibilidad dito, mga kababayan, sa sambay ng Pilipino? Wala akong tiwala dyan Ikaw ba naman pati Korte Suprema, susuwayin mo? from the public, we can fight this Fight and yung bring mukha mo. transparency and true Himudpwit dun, mga kababayan, sa bangag. Himudpwit. accountability that our nation deserves. Dalawa matapos ang nomination. Ayon sa isang source ng politiko, na-trigger umano ng mga kontrobersya sa flood control ang tila ouster na ito. Naiugnay ang pangalan ni Escudero sa scandal matapos lumitaw na top campaign donor niya noong 2022 si Ang sabi ni Atty. Trixie, bakit tinanggap yan ng COMELEC? See? Lawrence Lubiano, isa sa top 15 contractors. Wala nakita daw ang COMELEC, mga kababayan. Irregularity. Na kumorder sa bilyong-bilyong proyekto ng DPWH. Ayon sa source ng Billionario News Channel. Ayan Si Marimar Rojas, mga kababayan, secretly pala, andun sa Malacanang. Kasama si ngag-ngag, Ayun si Soto, mga kababayan. Bago lang yan. Last week lang siguro yan, mga kababayan.
Nagluluto na pala sila. Binulaga nila mga kababayan, binulaga nila. Posibleng niluto ang pagpalit sa Senate leadership sa wake ni Ay Judy nako, Araneta, Marimar kung saan Rojas. Isang oras daw nag-usap Na-remember natin si Marimar Rojas mga kababayan, no? Droga? Alam ko eh. Gusto mo, samahan pa kita. Alam ko saan makakabili ng Tapos, ang sabi ni BBM sa speech na mga kababayan habang andun siya sa Capiz ba yun, sa lugar ni Rojas. We have many adventures together ni Rojas sa New York. Wow, adventures together. At kung ano yun, sa amin na lang yun. Sabay tawa mga kababayan, adventures nila. Tapos, alam niya kung saan bumili ng pulburon. Samahan pa kita sa Makati. Andun, di ba? Iconic na sinabi ni Rojas yun mga kababayan. Barkada pala sila ni Bangag. sina Soto at Pangulong Bongbong Marcos. Malamang si Soto din. Kasama raw sa kanilang tinalak. Sino yung mga kababayan? Parang Amerikano. Yan ba ang mga alta? Kaya ang wala korupsyon. natin. Si bagong Senate Majority Leader Mig Zubiri na nag-nominate sa bagong Senate Chief, sinabing kailangan Si Zubiri, no? Wala natin kung ano ito si Zubiri, mga kababayan, no? Butterfly ba to? Meaning political butterfly? Wala natin, maka-Duterte ba to? Maka-Bangag? Mukhang pabor sa mga kabangag, mga kababayan. Senado ng reliable at trustworthy Taga Mindanao pa leader naman. gaya ni Pero hindi na taga Mindanao sila mga kababayan, no? Dahil although gagamitin nila mga kababayan for election purposes na lang ang Mindanao. Makakuha ng boto pero taga Maynila na yan sila eh. At anya, the Kagaya ni Senate Pacquiao. will be in good hands. Diyos ko. Alam na namin ang kaliskis mo, Soto. Sinira mo yung panahon ni Tatay Digong. Kayo ang sumira sa bansa. Issue dito, issue doon. At isa sa mga mga kababayan, pumayag ito sa pag-imbestiga doon kay Dilima. Pinayagan si Dilima mga kababayan, imbestiga sa EJK. Ngayon, ginagamit mga kababayan para makulong si Tatay Digong. Wag na. Wag na, Soto. As Senate President, he always led with fairness and transparency. Sabi niya, patay gutom na daw siya mga kababayan, ha? Dahil wala na daw siyang posisyon. Nabigyan ngayon ng posisyon mga kababayan. Ano ka lang ngayon, busog? And he led with an open ear and a decisive hand, ensuring unity and stability in the Senate at all times. Buti naman ang matching mga kababayan sa likod. Hindi binigyan ng mataas na posisyon. Pinalitan ni Zubiri si Senator Joel Villanueva na nasa hot seat nitong mga nakaraang araw dahil sa naging pagputok ng mga report tungkol sa kanyang kaugnayan sa dating district engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara. Ikalawang beses nang naalis bilang majority leader si Villanueva. Pinalitan din siya ni dating Senador Francis Tolentino noong SP si Migs. Pinalitan na rin ni Senator Ping Lacson si Senator Jinggoy Estrada sa pagka-Senate President pro tempore. Pati si Senator Marcoleta pinalitan ni Lacson ang Lacson. kilalang taga-busisi ng national budget at bumunyag Taga-busisi. sa modus o scheme Diyan na kayo tumanda. Oy, Soto, Lacson, no? Pisot talaga, no? Pisot tandem, mga kababayan. Ping at Soto. Diyan na tumanda, mga kababayan. Anong nangyari? Maunlad na sana tayo. Sila pa nga ang pasimuno ng gulo. ng DPWH Tapos ngayon, mga kababayan, balik para pwesto dahil sa makakuha ng hangad. share sa flood control projects. Willard. Ana, may impormasyon ka ba kung sino-sino ang mga bumoto kay Soto? Sino-sino? So far, wala pang opisyal. Basta wala sa Duterte Black, mga kababayan, ang bumoto, no? At ang nakakadismaya, mga kababayan, akala natin kakampi na itong mga Villar. May something traidor din, no? Itong mga Villar, mga kababayan. Dahil basta ang Duterte Black, Duterte, mga kababayan, mga grupo ng mga Duterte, na kumontra dyan kay Soto, siyam sila, mga kababayan. Sana kung andun ang dalawang Villar, hindi, doon kay Soto ang dalawang Villar, mga kababayan, kay Bangag. 11 na sana sila, mga kababayan. Pero panalo pa rin si Soto. Pero kung mayroon silang mahihilang isa, si Pia Cayetano, mga kababayan, andun din kay Soto din. Hindi sana mapapalitan si Cheese. Although, ayaw natin kay Cheese. Pero sayang ang pagkawala ni Cheese, mga kababayan, ibig sabihin mawawala din sa Marcoleta dahil si Soto na ang napakalaking tai dyan, mga kababayan, ang mamimili dyan sa mga committee na yan. Number kung sino-sino ba talaga itong mga ito, and we've yet to receive itong kopya ng resolution tungkol nga dito sa bagong liderato. Pero kanina, kinumpirma na rin ng ilang mga senador yung kanilang pagboto gaya ng... Kapag ito si Lacson, mga kababayan, grabing nito, railroad dito sa mga investigasyon.
tapos mapupunta sa Davao. Alam na this. Nasayang lang yung ng Diskaya, mga kababayan. Mga pasabog niya na mayroon nang na-name drop. Ang minority members katulad ni na Senators Risa Ontiveros at Senator Loren Ligata. Ano kaya ibibigay kay Virus? Hana, may mga magiging pagbabago ba sa committee chairmanships ngayong bago na ang Senate President? Willard, natanong natin yan kay SP Soto kanina, no? Actually, natanong siya kung posible bang mapalitan itong sa chairmanship ng Blue Ribbon Committee na ngayon ay pinamumunuan ni Senator Rodante Marcoleta at sabi niya, senators have yet to decide, pero pagdating doon sa Finance Committee, sabi niya, posibleng hindi. Nag-decide na. Oo, pinalitan na ni Soto. Ni Lacson na bida-bida rin, mga kababayan. Ipalitan itong si Senator Win Gatchalian. Balik sa iyo, Willard. Alright, maraming salamat sa iyo, Hana T. Live din dito sa Senado. Live. Ayan ang kabangagan na naman. Hit na yan. Bago ang palitan ng liderato, may laglaga namang nangyari sa Senado. Kumanta na ang mag-asawang Diskaya sa kanila. Wala natin kung sana bukas ang susunod, mga kababayan. Wala na. Wala na si Marcoleta investigasyon sa flood control scandal. Sana pupunta pa rin si Senator Marcoleta, mga kababayan, Pero parang binastos na siya Paano na yan? Ikaw ang dating chairman, tapos may gana ka pang pupunta dyan. Sayang ang nasimulan mo. Nagbabalik si Hana T para sa detalye. Tapos, nag-away pa sila ni Lacson, mga kababayan. Ang sabi ni Lacson, kung inaaway niya ako, aawayin ko rin siya. Away na sila. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness. Wala na, lagot na kayo. Pinsan ni bangag ang nyo. Nilaglag. Sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan. Kawawa ito, mga kababayan. Biglang nag-iba ang grabing twist talaga, mga kababayan. Nag-iba ang istorya. DPWH at iba. Sorry ka na lang, Si Bitoy, mga kababayan, parang kampante na sana, naging bato pa. Upang gawin ang tama. Nilaglag na ng mag-asawang Diskaya ang mga dawit na politiko sa kanilang mga proyekto. All for nothing yan. Sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw, dalawang malalaking kongresista ang dawit sa di umano'y pakikinabang sa ng DPWH sa projects ng mga Diskaya. Yan sina House Speaker Martin Romualdez at ang Co-Bicol Party List Representative Zaldi Co na dati ng House Appropriations Committee Chair. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Zaldi Co na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Ang request daw na pera ni Congressman Rillo para sa unprogrammed funds at insertions na inaaprubahan mismo ni Speaker Romualdez. Tao raw ni Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa kanila. Sino kaya ang Bogs Magalong, no? Naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Zaldi Co. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Zaldi Co. Sa Pasig City naman, lumapit daw ang DPWH project engineer na si Angelita Garucha para kolektahin umano ang parte ni Congressman Roman Romulo sa isang flood control project. Iba pala yung Roman Romulo. Akala natin yung atla, mga kababayan. Sorry pala ha. Akala natin yung Romulo pala yung apelyido nun. Hindi Roman ang pangalan. Noong 2022. Nasundan pa ito ngayong taon dahil 30% naman ang hinihingi para sa parehong kongresista. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado. Sayang ito, no? Mayroon na sanang mga kababayan. Traction talaga, Sa wakas, may napangalanan na for the first time. Ang daming kuda, mga kababayan, pati si BBM walang napangalanan, di ba? Ito, mayroon nang lumabas na mga pangalan. Bigla namang ginurgor. Ano yan? Mafia na ito. Biglang ginurgor, mga kababayan, ang leader ng Blue Ribbon. Mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas.
Totoo rin daw ang 10 to 25% na tongpats na hinihingi ng DPWH para hindi maipit ang kanilang kontrata. In cash pa raw ito kung ibigay ng couple. Ang bawat transaction may voucher o ledger kung saan nakalagay ang araw kung kailan ito natanggap. 18 officials ang pinangalanan ng mga diskaya na gumagawa nito. Bukod kay Roman, kasama dami, rin si Swag Ilonggo. Pati yung Aldab, ay, hindi pala si Aldab. Yung asawa ni Maine Mendoza. Nasali mga kababayan. Party Representative Jojo Ang. Tapos yung mga fan ni Alden Richards, grabing bash. Mga kongresista sa QC na sina Patrick Vargas at Arjo Atayde at Marikina Congressman Marcy Chodoro. Kung minsan, ilang politiko pa raw ang personal na inabutan nila ng pera dahil matindi raw kung manggipit ang mga ito. Kasama rito si Rillo, si AGA Party List Representative Nikki Briones at ang ama ni Congressman Arjo na si Arturo Atayde. Dahil malaki ang tsansang lumiit ang kita nila dahil sa tongpats, madalas daw silang mag-participate sa projects. Sa kabila nito, nanindigan ang tinaguriang King and Queen of Flood Control Projects na hindi raw sila gumawa ng guni-guning proyekto at masugid ang inspection sa kanilang mga project. Sa ngayon, lagot kayo ni Tambaloslos. At politikong ginamit daw ang kanilang nag-wild si Tambaloslos mga kababayan dahil sa mga pasabog na ito sa Blue Ribbon ni Marcoleta. Para yumaman. Grabing power ni ni Tambaloslos mga kababayan, tanggal si Marcoleta. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel. Mariin ang pagtanggi ng mga kongresista ang kinaladkad ni Sara at Curly natural! May aamin ba? Daw nila ang mag-asawa. Narito ang kasuhan nyo. Joan Manalo. Agad pumalag ang mahirap dito mga kababayan. Mahirap itong dahil walang resibo Abutan lang mga kababayan ng pera. Tapos, mailap na rin sila sa CCTV mga kababayan. Alam nilang may CCTV. Hindi sila pupunta doon sa mga lugar na mayroong CCTV. Kongresista at politiko na pinangalanan ni Curly Discaya. Sa isang pahayag, sinabi ni Pasig Representative Roman Romulo na hindi siya kailanman naging sangkot sa kahit anong bidding o maging sa pagpili ng mga contractor para sa mga proyekto ng DPWH. Diversionary tactic lang daw ito at pagtuturo sa iba para matakasan ang pananagutan sa batas. Kaya hinamon niya sina Curly at Sara Discaya na magpakita ng ebidensya. Ganito ang ni Marikina Congressman Marcy Teodoro. Hindi rin daw siya ang congressman. Itsura Noong na-award ang mga kontrata sa kumpanya ni Discaya, pinabulaanan din ni Quezon City Congressman. Aldab, lagot ka sa Aldab. Bakit mo kasi sinulot si Maine Mendoza kay Aldin daw yun? At pananagutin daw niya sa batas ang nag-aakusa sa kanya. 100% not true naman daw ang paratang laban kay Congressman. Sabi na siya, Ian Vargas dahil wala raw ni isang project ang mga Discaya sa 5th District ng Quezon City. Magsasampa rin daw si Vargas ng kaso sa mga Discaya. Ang mensahe naman ni San Jose del Monte, Bulacan. Sino yan? Si Rica Paralejo? Mayor Florida Robes sa mga nagdidiin sa kanya sa flood control anomaly projects. Mangilabot naman kayo. Wow, mangilabot. Ni Robes, kitang-kita naman daw kung gaano nakaganda ang San Jose del Monte ngayon. Wala rin daw ghost project Bulacan yan. Sa lugar. Sasampahan din daw niya ng kaso Sige, ang mga Discaya. Pinabulaanan din ni Occidental Mindoro Representative Leo Di Tariela ang expose ng mga Discaya sa Senado. Ano naman sabi niyan? Wala rin daw siyang tinanggap na kahit anong pera o pabor mula sa mga Discaya. Natural, walang aamin mga kababayan. Sinong bulok ang aamin, Kinwestiyon diba? din ni Romblon Representative Eliandro Jesus Madrona ang basehan ng mga pahayag ni Curly laban sa kanya. Si Ako Bicol Portales Representative Zaldico. Lalo na yan, 90/60 daw ang BP. Sa meme siguro yun. Kaya napacheck up sa Amerika. Chairman ng Appropriations Committee, tinawag na baseless, irresponsible at hearsay ang mga akusasyon laban sa kanya. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Parang mafia na ito mga kababayan. The mafia in our Philippine government. Hindi na rin napigilan ni Maine Mendoza na magsalita sa harap ng mga aligasyon laban sa asawang si Congressman Arjo Atayde. Huwag ka nang magsalita, Maine. Madadamay pa yung karir mo. Git ng actress at host. Walang tawanan ka tuloy. Ang mga akusasyon. Pakiusap niya sa kanyang followers, tigilan ang personal attack sa kanyang asawa at kanilang pamilya. Pati mga followers niya mga kababayan, kinakain na sila. Tagdag ni Mendoza,
walang ginagawang masama ang Quezon City First. Walang ginagawa. It's not for you to say. Masyadong pathetic ba, kababayan? Ikaw mismo nagtatanggol sa side nyo. District Representative. Ayan yung mga tao magtanggol sa inyo. At napaka-unfair umano ang kanyang sitwasyon. Ang congressman ay anak ni businessman Arturo Atayde. Mag-ama sila mga kababayan na dinawit. Sa issue ng sabong. Kamakailan lang ay lumitaw ang litrato ng negosyante kasama ang missing sabongeros whistleblower na si Alan Bantiles. Ano pa? Naharap ngayon sa kaso ang pasimuno ng protesta laban sa mga diskaya sa Pasig City. Wala raw kasi silang rally. Ayun, vandal mga kababayan. How about yung nag-vandal ng clear coat? Wala lang naman, pinakintab lang naman niya. Pader mga kababayan diskaya. Kasali din yun sa kaso. Yan ang agenda report ni Francis Folbe. Siguro ang niya mga kababayan, crime, katangahan. Magnanakaw! Ang daming magnanakaw doon sa Kongreso. Gawin nyo yan sa ni Tambalus-Luz. Kakasuhan ng Pasig City Police ang organizer ng rally sa compound ng St. Gerard Construction at Residential Address ng mga diskaya nitong nakaraang linggo. Bukod sa pambabato ng putik sa gate, nag-vandalize pa ang mga rallyista. Sige, vandal pa more. Ang protesta. Paano yung pinakintab? Yung umabot yung mga polis natin doon, tapos na yung batuhan ng putik. Actually, putik lang naman yung binato doon. Putik. And then, may pintura doon na sila nagsagawa ng kanilang programa. Nakikipag-ugnayan na rin ang Pasig City PNP sa kampo ng mga diskaya para ipadala nyo si Torre dyan, pa-disperse. Sa kanilang para siya yung mabato. Kaugnay sa reklamo. Lilipad si Torre Darna. Laban sa mga rallyista at ang kanilang pananagutan. Una nang sinabi ng abogado ng mga diskaya, nakakasuhan nila ang mga promotor sa protesta na sumira sa katahimikan. Sino bang akbayan? Si Percival? Percival, kasuhanin niya si Percival. At ng baboy sa private property ng pamilya. Ng Para baboy. sa agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Hindi na makakasali Kuring! Kumusta pala ang asawa mo doon sa meeting ni BBM Kuring? Sa procurement projects ng gobyerno ang mga kontraktor na dawit sa flood control scandal. Ayon sa Budget Department, kanselado na ang membership ng 9 na kumpanya ng mga diskaya sa Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS. Inaasahang isusunod dito ang Simps Construction Trading at Wawaw Builders. Tatanggalin na raw ang records ng mga kumpanya para hindi na sila makasali pa sa anumang bidding. Wala talaga umamin, no? O kayo, katulad ba kayo ni Diskaya na nabigyan, binigyan nyo rin ang mga kongresista dahil mayroong mga SOP? Wala talaga umamin ng iba mga kababayan. Wala. Pati ito, wala. Huling-huli na mga kababayan, nag-ghost project yung sa kanya. Samantala, pinakakasuhan na sa ombudsman ang 3 contractor dahil sa mga ghost at substandard flood control project sa Bulacan. Sabit din ng ilang opisyal ng DPWH Bulacan. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Simple ang sinabi ng Pangulo, lahat ng dapat managot ay dapat managot. Pati si BBM, budol. Ang budol. Wala na to mga kababayan. Cooked. Completely lutong Macau na to, investigasyon na ito. Naalis si Marcoleta Siya na lang ang ating, last baraha mga kababayan. Wala na. Reports ng Commission on Audit sa Ombudsman ngayong araw laban sa ilang opisyales ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office at 3 contractors. Kabilang sa mga isinumiteng ulat, ang 2 proyektong hawak ng Wawaw Builders, 2 sa St. Timothy Construction na pagmamayari ng mga diskaya at 1 naman sa Sims Construction Trading. Ayon sa COA, ang 5 proyektong ito, kung hindi incomplete, tila super substandard daw o di kaya non-existent. Substandard. Hindi lang substandard kundi super substandard. Projects na ito sa Bulacan, may kabuuang halaga na 342.6 million pesos. Sa isinumitering reports, tingin nyo mga kababayan, wala pa rin kinalaman ang mga kongresista, mga politika dyan. Bakit nagkaganyan? COA, nakabilang sa liable DPWH officials, sina Den District Engineer Henry Alcantara.
Assistant District Engineer Bryce Hernandez, Project Engineer Paul Jason Duya, Construction Section Chief JP Mendoza at marami pang iba. Pag-file po namin, mag-preliminary investigation po ang Office of the Ombudsman at sila po ang magsasabi kung ano pong case ang ipa-file po nila. Sinamahan ni DPWH Secretary Vince Dizon si COA Chairperson Gamaliel Cordoba nang ihain ang fraud audit reports kanina. Aniya, mismong DPWH ang nagbigay ng mga dokumentong kinailangan ng COA para sa kanilang ginawang inspeksyon at pagsusuri ng mga maanomaliang proyekto. Parte rin daw ito ng direktiba ng Pangulo. Pagkaupo ko, sabi niya, paspasan nyo yan. Ayoko na ng salita, ayoko na ng prose-prose. Bakit lagi ka nagsasalita dyan? So pa, file. Meron ka na bang napakulong? Na ng kaso yung mga yan para managot na sila. Dagdag ni Dizon, may mga personalidad na rin daw na sasampahan ng official complaints sa mga susunod na araw. Pati ang pagsibak sa ilang opisyalis ng DPWH tulad ni na ADE Bryce Hernandez at JP Mendoza, ilalabas na rin ng official order ngayong linggo. Ayon naman kay Cordoba, linggo-linggong magsusumite ng fraud audit reports ang komisyon para sa mga madidiskubreng palpak at ghost flood control projects. Dagdag pa niya, may sariling internal investigation ng COA para malinis ang kanilang hanay mula sa mga korap na opisyal. Para sa agenda, Joash Malimbag, Pinoy News Channel. Ay nako. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Tutulog na lang tayo. Post your comments below.